Good morning mga bata. Yan. Nagagalak po muli ako na makasama kayo. Yan, sa ating service for today. Sa Sabadong ito ay ating banggitin sa ating katabi ang kagalakan na meron tayo. Sabihin natin sa ating katabi na, kumusta ka, aking kapatid? Yan. Kumusta sa ating lahat? And today, muli ay inaanyayahan ko kayong lahat, mga bata, na papurihan natin ang Panginoon, kantahan natin ang Panginoon, at nais kong umindak tayong lahat para sa Panginoon. Sapagkat alam ko po na tayo ay pinagpalang lubos ng Panginoon. At hindi lang pinagpala, bagkos rumaragasang pagpapala ang ating natanggap sa Panginoon. Amen po ba? At ngayong araw, ating indakan, ating kantahan ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak natin ating mga kamay at papurihan ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapalay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Wala ilaga kaluran, di magsilangan saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Maragasa! Lumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Wala nagkakaluran, di magsilangan saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Kayang-kaya! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Minsan pa, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Lumaragas ang pagpapala'y aking nararanasan.
saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Minsan ba? Lumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Wala ilagakan, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hiniling, ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Sobra-sobrang pagpapala ang pinatanggap sa atin ng Panginoon sa mga nakalipas na araw. And I believe na bawat isa sa atin ay may kagalakan, may kalakasan upang papurihan ang Panginoon at pasalamatan. At patuloy nga nating kantahan ang ating Diyos ng pasasalamat na nagmumula sa ating mga puso. Sapagkat siya'y dakila, sapagkat siya'y tapat kailanpaman. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na kailanman hindi ka nang iwan, na kailanman, Panginoon, hindi mo kami kayang talikuran. At sa araw na ito, Panginoon, nais namin na iharap ang aming sarili, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng pasasalamat sa aming mga puso, O Lord. Pasasalamat sa kadikilaan na nagawa mo, Panginoon, sa aming buhay, maging sa mga taong nasa paligid namin, Panginoon, at nakakasama sa buong magdamag, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at
Magandang araw mga bata, narito muli tayo upang pag-aralan ang salita ng Diyos, madama ang kanyang pag-ibig at madakila ang kanyang pangalan. Pinasasalamatan natin ng Diyos dahil muli ay binigyan tayo ng pagkakataon upang makarinig at makipag-usap sa kanya. At isa nga ang 611 Kids Zone Vlog na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang maihatid sa inyo ang kanyang mensahe, ang kanyang pag-ibig. At sa mga tao sa likod ng programang ito, purihin ng Panginoon sa buhay ninyo na nagbahagi ng panahon upang maipahayag sa mga batang ito ang pag-ibig ng Diyos na dapat nilang madama. At ngayon sa ating pagpapatuloy, ating talakayin ang ika-4 na utos ng Diyos. Maraming utos ang Diyos mga bata, at nais ng Diyos ng mga utos na ito ay malaman natin, maisa-isip, maisa-puso at maisabuhay. Dahil nais ng Diyos na lumaki tayong may paggalang at pagmamahal sa Kanya. Kaya ating alamin ang ika-4 na utos ng Diyos na mababasa natin sa aklat ng Exodus 20 verse 8 hanggang verse 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. Verse 9, 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tayo'y yumuko at manandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang maipahayag at maiparating sa mga batang ito ang iyong mensahe, ang iyong pagmamahal. Pinadakila ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa iyong kabutihan sa amin. Naway, Panginoon, ng mga batang ito ay gabayan mo araw-araw at lagi mong patatagin ang kanilang resistensya laban sa sakit. At ganoon din po, Panginoon, ang kanilang magulang na sumusubaybay sa kanila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng sapat na kaalaman sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang paligid. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na mapunta sa panganib at maagaw ng kaaway mula sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang mga guro ng 611 Kids Zone. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman upang maibahagi sa mga batang ito ang iyong pagmamahal, ang iyong pangako, at ang alay mong kaligtasan para sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin at sinasamba. Walang ibang Diyos na makapagpapadama ng pagmamahal na ipinapadama mo, Panginoon, sa amin at sa mga batang ito. Muli, Panginoon, ikaw ang manguna sa pag-aaralan namin ngayong araw. Ikaw ang madakila, Panginoon, at sa iyo nga namin ibinabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ba, mga bata, na kaya tayo binigyan ng Panginoon ng kautusan tungkol sa Sabbath day ay upang turuan tayo kung paano natin gamitin ng tama ang ating oras, at ang Panginoon mismo ang nanguna kung paano ito gamitin. Maalala nyo ba yung story of creation? Ginawa niya ang langit at lupa, gumawa siya ng liwanag, ang araw, bituin, hanggang sa 6 na araw ay gumawa siya o ginawa niya lahat ng bagay. At sa ika-7 araw ay namahinga siya. At sabi niya dito, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. Sabi ko nga, pagkatapos gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay na dapat niyang gawin sa loob ng 6 na araw, ay namahinga siya. Pero hindi ito yung namahinga na natulog ang Panginoon. Hindi po ganoon. Huminto lang ang Panginoon sa paglikha ng mga bagay dahil nalikha niya na lahat ng dapat niyang likhain
sa 6 na araw. Kaya sa ikapitong araw o sa araw ng Sabat ay nais ng Panginoon na makipag-usap sa atin mga bata. Dito ay dadako tayo sa point number 1 sa ating pag-aaralan. At ang point number 1 natin ay ang Sabbath day ay ang ating pagkakakilanlan. Bilang isang batang Kristiyano, dapat alam natin kung paano gamitin at kung kailan ang Sabbath day. Na sa araw na ito ay ang araw na pakikipag-usap at pakikinig natin sa Panginoon. Ngunit hindi ko sinasabi sa inyo na itong araw lang na ito ang pakikipag-usap natin sa Diyos, kundi araw-araw. Itong araw lang na ito na binigyan diin ng Panginoon upang makipag-usap sa Kanya ng mas malalim o sa mas malalim na paraan. Dahil Lunes hanggang Sabado ay busy tayo sa ating modules, pakikipaglaro at sa mga marami pang bagay na madalas nating ginagawa. Kaya yung pakikipag-usap natin sa Panginoon ay hindi ganun kalalim. Minsan pa nga nakakalimutan nating magdasal bago matulog. Kaya nag-set ang Panginoon ng araw upang makipag-usap sa atin at makausap natin siya. At ito nga ang araw ng Sabat. Kaya dapat alam natin na kapag Sabbath day ay nasa presensya na tayo ng Panginoon. Maliwanag ba mga bata? Dahil ito ay ating pagkakakilanlan, sasabihin ng kaibigan mo, hindi ko siya pwedeng yayaing mag-TikTok kasi Sabbath day ngayon. Hindi ko siya pwedeng istorbohin o yayaing makipaglaro dahil Sabbath day ngayon. Nasa presensya siya ng Panginoon. Nakikinig siya ng salita ng Diyos kapag Sabbath day. So, makikita yan sa buhay nyo mga bata. Magiging pagkakakilanlan nyo yan bilang isang batang Kristiyano. Kaya kung talagang batang Kristiyano ka, dapat alam mo na gamitin ang Sabbath day at kung para kanino at para saan ang Sabbath day. Pangalawa, ang Sabbath day ay banal na araw o espesyal na araw para sa Panginoon. Ito yung araw na pakikipag-date natin sa Diyos mga bata. Bibigyan ko kayo ng halimbawa mga bata. Kapag Mother's Day, diba alam niyo naman na ang Mother's Day ito yung espesyal na araw para sa inyong ina. Alam niyo ba na kahit wala kayong regalo, basta alam niyo lang pasalamatan at nandoon kayo sa espesyal na araw na yun, ay masayang masaya na ang inyong ina dahil ito ay espesyal na araw para sa kanya. Pero kung wala kayo sa araw na yun, diba nalulungkot sila? How much more ang Panginoon na siyang gumawa sa iyo, siyang nagbigay ng hininga sa iyo, siya ang naglagay sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina, siya ang gumawa ng lahat ng bagay na nakikita ng ating mata. Kung maalala nyo yung unang topic natin, na ang Panginoon ang naglikha o lumikha ng lahat ng bagay. Tapos sa espesyal na araw na itinakda niya ay wala ka, hindi ba't malulungkot din ang Panginoon? Sasabihin ng Panginoon, sayang, wala si ganito. May good news pa naman sana ako. Sayang, yung magandang balita sana na dapat nating marinig ay hindi na natin narinig. Maaaring marinig natin pero sa ibang tao na, hindi na diretsong nagmula sa kanya. Hindi ba't mas nakakapagbigay saya kapag makaparinig tayo ng magandang balita ay mula mismo sa taong nagpahayag nito o mula mismo sa ating Panginoon? Sa ngayon, dahil pandemic at bawal pa ang mga bata na pumunta sa church, meron naman tayong online service every Sunday. Itong araw na to, habang nakikinig kayo, ay gawin yung espesyal na araw para sa Panginoon. Huwag na kayong gagawa ng iba pang gawain sa pakikinig sa Kanya upang malaman nyo yung good news na ipinapahayag ng Panginoon. Maliwanag ba mga bata?
Kaya mga bata, alalahanin natin ang araw ng Sabat dahil ang araw na to ay para sa ating Panginoon. Ang araw na to ay itinakda ng Panginoon upang tayo'y makinig sa Kanya. At alam ng Panginoon na sa buong linggo o mula Lunes hanggang Sabado ay alam ng Panginoon na busy tayo sa ating mga modules, sa ating mga ginagawa. Kaya nagtakda siya ng araw upang tayo ay mamahinga sa piling ng Panginoon. Dahil alam din ng Panginoon na sa susunod na araw ay muli ay gagawa na naman tayo ng mga modules o darating na naman yung modules natin. Kaya kailangan nating ma-refresh, mag-recharge sa piling ng Panginoon. Kaya mga bata, sana ay mula sa araw na ito na narinig ninyo ang tungkol sa Sabat, kung paano igalang ang Sabat day, kung paano gamitin ang Sabat day na para sa Panginoon, ay naway maisagawa nyo ito, naway maisapuso nyo ito, maisaisip at maisabuhay. Amen? Kaya sa araw ng Sabat o tuwing araw ng Sabat ay ilaan natin ito sa Panginoon. Amen. Bago tayo tuluyang magwakas ay atin munang papurihan ang Panginoon. Ama, salamat dahil muli ay binigyan mo ang mga batang ito ng kaunawaan tungkol sa iyong kautusan o tungkol sa itinakda mong araw na makikipag-usap sa iyo, Panginoon. Naway ang mga batang ito ay maisapuso at maisaisip nila at maisabuhay ang kautosang ito. Nang sa ganun, madama nila ang iyong presensya at pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa aming lahat na nagtuturo ng salita mo, Panginoon. Naway ang araw na ito o ang araw ng Sabat ay maisabuhay namin. Nang sa ganun, madama din namin ang iyong pag-ibig at marinig namin ang iyong mga mensahe na dapat namin ituro sa mga batang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan sa araw-araw na aming pamumuhay, sa aming gabayan mo rin ang aming pamilya. Huwag mo kang pababayaan, Panginoon, at lalong-lalo na ang mga batang ito na nagbibigay puri sa iyo, Panginoon. Lagi mo silang ingatan at palakasin ang kanilang katawan. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng kagalakan sa buong linggo na naman na darating sa aming buhay, at sa araw ng Sabat ay muli ay makikinig at mamamahinga kami sa piling mo, Panginoon. Muli, Panginoon, ibinabalik namin ang buong papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen.